The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doon sa mga nakakompleto, we made it. Doon sa hindi, next year kayo. Ano po? Sabi ko kahapon, it is not enough that you know the psalm, you must know the shepherd. But today, I would like to remind you that you should not only be grateful for the things you receive because you have prayed for, but you must be also grateful for the things you receive even you did not ask. Matuto ka magpasalamat sa mga bagay na natanggap mo dahil hiningi mo, pero sana matuto ka rin magpasalamat sa mga bagay na natanggap mo kahit hindi mo hiningi. Mas marami yon. Ang problema, hindi tayo sanay pag binigay. Sabi nung isang nag-message, "Father, maraming salamat. Hindi pa tapos ang nobina, natanggap ko na." Kahapon may nagpa-pray over. Isa sa kanyang mga panalangin ay matanggap niya yung kanyang matagal nang hinihingi na yung visa sa ibang bansa. Pinagdadasal niya. Naghalo ang kanyang kalooban, yung saya at lungkot. Bakit? Kailangan niyang umalis kahapon. Kailangan niyang umalis. Natanggap, masaya, kaya lang aalis ka, hindi ka dito magpapasko. Ano po? Talaga maghahati, Pagka minsan kailangan ihanda natin mga kalooban. Parang parking area yan eh. Ano ibig ko sabihin sa parking area? Yung marami sa atin, pag dumating sa isang parking space na walang laman, litong-lito kung saan magpapark. Yung hindi malaman, diba? We are overwhelmed sometimes by the grace being presented to us. Humingi ka, hindi po ba? Humingi ka. Litong-lito ka. Ganon talaga ang Diyos. Anong meron sa araw na ito?
Anong meron? A beautiful story about a teacher who got operated. I guess you know that. You have read it, you have heard about it. She was operated, and when she's about to pay the bill, the hospital bill, she saw that her bill was completely or fully paid already. Pagtingin niya, bayad na. Hindi niya inaasahan. At tinanong niya, sino ang nagbayad? At hindi niya inaasahan, yung doktor na nag-opera sa kanya ang nagbayad ng kanyang hospital bill. Diba? Yung ikaw ay dasal na dasal, saan ako kukuha ng pera? Paano mababayaran? Tapos nung magbabayad ka na, bayad na, diba? No? Hindi mo alam kung sino nagbayad, gusto makilala, tapos hindi mo inaasahan yung doktor mo pa nagbayad. Ang tanong mo lang ay, sino siya? Diba? Bakit siya? At nang tinanong niya ang doktor, ano sabi ng doktor? Ma'am, estudyante niyo ako ng elementary. Wow! Ang bait niya siguro, no? Ang bait na teacher. Kasi dalawang guro lang naman naaalala natin. Diba? Totoo naman. Alin? Yung pinarusahan ka, tsaka yung mabait na babait siya yun, di ba, no? Kaya pag tinanong, naalala mo si ma'am ganon? Sino yun? Hindi ko na maalala. Naalala mo lang yung pinahirapan ka, o kaya yung, ang bait-bait. Ano pa? Sabi, salamat. Ano po? Sabi nung doktor, ako nagpapasalamat, ma'am. Ako nagpapasalamat. But have you thought about this? Have you thought about this? Marami sa inyo, marami sa atin, engineer na, doktor na, architect na, pero yung mga guru natin, guru pa rin, no? Hindi na sila nakaalis sa pagiging guro. Nag-retire silang guro. Di po ba? But how many among us really express our gratitude to our old teachers? How many? How many among us take time in the peak of our success, goes back and say, thank you? Or the least, my brothers and sisters, we have been successful and yet we fail to look back to our parents who made the sacrifices to make our dreams possible. Yung mga magulang dito, basta intindihan ito dahil punong-puno tayo ng pangarap. Kayo pala. Ano pa? Punong-puno kayo ng pangarap at nung kayo nag-asawa at kayo nagkaanak, bigla niyong kinalimutan ang inyong mga pangarap. At ang pangarap para sa mga anak na lang ang naging pangarap. Di po ba, anak? Na hindi inaintindihan ng mga anak na ang pangarap ng kanilang mga magulang ay sila'y maging matagumpay. I do not forget stories of sacrifice. Sabi ng isang artista, nag-post siya ng picture ng kanyang mga anak binata na successful. At biniro ko siya. Sabi ko, parang kailan lang, no? Sabi ko, alam ba ng mga anak mo ang iyong mga pagluha nung sila iyong pinapalaki? Sabi niya, hindi ko na sinabi, Father. Sinabi ko, sabihin mo. Sabihin mo. Bakit? Anong kwento? Nung ako ay nagmimisa sa Mega Mall, yung artistang iyan, madalas ko yung nakikita, nakikipag-usap, iniwan siya ng kanyang asawa. Single mom. At siya ang nagpapalaki sa kanyang mga anak. At madalas, nagsisinungaling siya. In what way nagsisinungaling? Sabi niya, noon, nagmimisa pa ako sa Mega Mall. Sabi niya, alam mo, Father, ang daming mga araw na ang aming kakainin
kasya lang sa mga bata. 3 lalaki at siya, kasya lang sa mga bata. Lulutuin ko yan at ihahanda ko yan sa kanila at pakakainin ko yan. Nandun ako sa kusina at sasabihin ko, kainin nyo na yan ha, ubusin nyo na ha. At siya iinom lang ng mainit na tubig. Bakit nandun siya sa kusina tuminom ng mainit na tubig? Hindi kasya sa 4 yung pagkain. Hindi kasya sa 4. At sasabihin daw ng mga anak, makakain na. Ano sasabihin ng nanay? Una na kayo, busog pa ako. Maraming beses niyang sinasabi yun, busog pa ako. Pero nandun siya sa kusina, umiinom ng mainit na tubig, lumuluha. Ngayon, successful na mga anak. Kaya sabi ko sa kanya, sabihin mo sa mga anak mo ang iyong sakripisyo. But how many parents among you, among us, have kept it in your heart? And how many children have been very disrespectful because they were entitled for what they have today. For what they have today. At least si David sa unang pagbasa, pinagpapasalamat niya na siya'y nakatira sa isang palasyo. And it was made to his awareness, o nga naman, nasa palasyo ako. Pero the covenant, the ark of the covenant is staying in a tent. Is staying in the tent. Gusto ko magpagawa ng malaking bahay para sa kanya. At dahil sa kanyang propeta sinabi, naningil ba ang Diyos? Hindi. Pinaalala kay David kung sino siya. Sino ang Diyos? Sino siya? Paano siya itinaguyod? Paano ang bayan ng Diyos sinubaybayan, pinakain, pinagtanggol, naging matagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Pinapaalala kay David, kaya mo ba talagang bayaran ang kabutihang pinagkaloob ko sa iyo? Ano sabi ko po sa inyo? Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Kahit kailan, ang utang na loob ay hindi mababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. At least, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Anong meron sa second reading? Kaya mo ba talagang suklian na sakripisyo ang iyong natanggap? Hindi. Hindi. Pag pinakain mo ng masarap ang iyong mga magulang ngayon, yung bang gutom nila noon, mapapawi? Hindi. Inuulit ko, kung pinapakain o pakakainin niyo ba ng masarap ang inyong mga magulang ngayon, yung bang gutom nila noon, mapapawi? Kung kayo ay may sasakyan na ngayon at isasakay nyo sa inyong sasakyan, yung bang paglalakad nila noon, mapapawi? Hindi. Hindi na yun mababayaran. Kaya dapat tinatanaw. Anong meron sa Ebanghelyo? Dahil alam mo na ang lahat ay biyaya. Hindi lang yung marunong kang magpasalamat. Kinikilala mo kung sino ka. I am the handmaid of the Lord. And third, hopefully it brings you to obedience. Made unto me according to your word. Made unto me according to your word. Ano yun? Hari nawa, kung tumatanda ang inyong mga magulang, kung matanda na sila, mayroon kang pag-aalaga, dala ng utang na loob. Mayroon kang pag-aalaga
dala ng iyong pasasalamat. Mayroon kang pag-aalaga dahil kinikilala mo kung sino ka at sino ang matandang ito. Sabi nga ng isang matanyag na doktor na kung saan tuwing alas 4 ng hapon, iniiwanan niya ang kanyang mga pasyenteng napakahaba pa. At sabi ng isang pasyente niya, Dok, sayang sayang ang pera. Saan ka nagpupunta? Sabi niya, dinadalaw ko yung aking misis. Dinadalaw ko yung aking misis. Nasa home care. Sabi, bakit? Napano siya, Dok? Ba't nandun siya? Sabi niya, may Alzheimer's na ang misis ko. Sabi ng pasyente, hindi ka na niya kilala. Hindi na. Oh, ba't ka pa dinadalaw? Hindi ka na pala niya kilala eh. Ano sabi ng doktor? Hindi na niya ako kilala, pero kilala ko pa siya. Darating ang araw, mga minamahal na mga kapatid, hindi na kayo makikilala na inyong mga magulang. Pero kikilalanin niyo pa ba rin siya? Ilan ang mga anak na hindi na kumikilala dahil para bagang ang mga magulang, pag sila'y tumatanda, pabigat na, no? Pabigat na. My dear friends, my brothers and sisters, every year, we grow older. As I always say this to the youth, you will not be young forever. You will grow old. And what you do with the old people might be done to you. Hello, mga kabataan. What you are doing to the old people might be done to you. Kung gusto nyo kayo ay tanawin ng utang na loob, magsimula kayong tumanaw ng utang na loob. Kung ayaw nyo kayo ipagdamutan ng iyong mga anak, huwag kayong madamot sa iyong mga magulang. Kung gusto nyo kayo inaakay o aakayin ng inyong mga anak, abay, akayin nyo ang inyong mga magulang ngayon. My dear friends, my brothers and sisters, minsan lang naman yan. Ano sabi ng isang matandang magulang? Naiiwanan ako sa bahay, Father. Ngayon ko lang naintindihan ang papel ng isang matandang magulang. Naiiwanan sa bahay dahil matanda na. Ayaw mo nang akayin dahil pabigat na. I don't want you to look forward with regrets. Do look at your future with gratitude. Saying today, hindi kita pababayaan. Kung meron mang gustong madinig ang mga magulang, mga anak, ay hindi yung pakakainin ka na masarap, bibigyan kita ng damit. Hindi. Marahil kung merong gustong madinig ang mga magulang, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na para bagang ang halaga ay nasa material lang, ang alin? Hindi lang yung sinasabi mong I love you, kundi sana ina-assure mo na hindi ko kayo pababayaan. You don't have the luxury of time. We don't have the luxury of time. Sabi ko nga sa inyo, meron akong kaibigan punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa. Na nung kanyang misis ay nasa hospital, mga ilang araw na lang dahil sa karamdaman, pinakita ni Mister na mahal niya ang kanyang misis. Siya ang naghuhugas ng puwet ng kanyang misis. Pag dumudumi, hindi niya pinamimigay sa caregiver, sa nurse, ang paghuhugas ng puwet.
Siya naghuhugas ng puwet. Nagkataon na i-anoint ko, hindi ako nakapasok kasi naghuhugas ng puwet ng misis. Pagkatapos maghugas, saka lang ako pumasok. Hindi pa ba? Nagbibiruan yung mag-asawa. Pero na-imagine nyo ba, mga Mr. and Mrs.? Ha? Huhugasan nyo puwet ng Mr. nyo? Huhugasan nyo puwet ng Mrs. nyo? Na-imagine nyo? Diba? Pag ako'y nagkakasal, tinatanong ko yun eh. Ikaw, lalaki, magpapakamatay ka ba sa babaeng ito? Hindi ko itutuloy ang kasal kung hindi mo ako sasagutin. Si Father naman, kasalan ito, ba't patayan ang tanong? Dahil sabi ni San Pablo, mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Paano minahal ni Kristo ang simbahan? Nagpakamatay siya sa simbahan, di po ba? Oh, inuulit ko, magpapakamatay ka ba sa babaeng ito? Para lang matuloy ang kasal. Sa ilong eh. Di ba? After 10 years, magpapabless. O ano, kumusta? Magpapakamatay ka sa babaeng yan? Ano sabi ng mga lalaki? Mamatay siyang mag-isa niya. Di ba? When love becomes a reality, not just an emotion. Going back doon sa mag-asawang hinuhugasan ng puwet. Ano pa? Ha? Hindi niyo naman kilala si Robert at si Linda. Ha? Pero, pagkatapos kong i-anoint, sinabi ng kanyang asawa, Bert, pag ako ba'y namatay, mag-aasawa ka pa ba uli? Sabi ni Robert, wala ka ng pakialam doon. Bakit? We don't have the luxury of time. Don't say, I will love you tomorrow. Love me today. I don't need your love for tomorrow. Love me today. No? Hopefully, we will have tomorrows. But we only have today. A calendar from our chapel, ano pa, the ushers would made it available when you go out, ano pa, ushers, hindi ko nasabi kanina, ano pa, so, libre po yun. Yun lang ang regalo ng chapel sa inyo, ano pa, ha? Tama po ang date niya na, tama. Nagbibiroan kasi kami mga pari, sabi, nakakainis ka? Ba't ka namimigay ng kalendaryo? Sabi ko, bakit? Ay, pinagbibili sa amin eh. Ano po? Ay, sino pang bibili sa amin? Libre sa inyo. Okay lang yun. Di po ba na? Yun lang ang pwede ko ipamigay eh. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa ating Stars of Grace para maka 13 month yung ating mga beneficiaries ng Love a Parish program. Ano pa? Konti na lang, malapit na. Ano po? Maraming salamat. Ano po? Suklian nawa kayo ng Diyos sa inyong mga kagandahang loob. Ha? Suklian nawa ng higit-higit. Ano po? Going back to what I've said, do not forget to say thank you for the many answered prayer, but also say thank you for the things you receive even though you have not prayed. Magpasalamat sa mga natanggap na hiningi, pero magpasalamat din sa mga bagay na natanggap kahit hindi nyo hiningi. Ano pa? Show your gratitude. Be grateful. Show your gratitude. Ano pa? How we wish we have tomorrows, but the only thing we have is today. Huwag nyo sabihin, pakakainin kita bukas. Pakainin mo lang ngayon. Ano po? Kasi baka wala ka na bukas. Ano po? Ha? What you can do today, do it today. Ha? Kahit hindi na naintindihan ng inyong mga magulang, sabihin nyo pa rin, thank you. Ha?
Hindi sanay ang mga yan. Kasi dati pag nagpapasalamat kayo, alam nilang may kasalanan kayo, mayroon kayong hihingin. Ano po? Nag-kiss daw yung anak. Thank you, Mama. Sabi daw kagad ng nanay, ano na naman kasalanan mo? Hindi sanay ang mga magulang, no? We have to learn about it. We must learn to appreciate and be appreciated. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We have celebrated the Eucharist. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Bukas pa ang Pasko, pero bumabati na ako. Merry Christmas.